Hi guys, welcome to this channel. This reading is for air signs, Libra, Gemini, Aquarius. Your energy at this time, energies of air signs. Wow, judgment, your mind, your judgment is clear. It's not clouded. Walang nagpapa-clouded ng judgment mo or isipan mo. Ibig sabihin ko, ano nasa isip mo ngayon, klaro, walang manipulation, walang illusions, walang lies, walang galing sa outside ba? Walang galing sa ibang tao. Kasi yung mga galing sa ibang tao, di ba? Sinesent nila yon intentionally, using their witchcraft, no? Para manipulahin, to create illusion and to send lies, deception sa isipan mo, di ba? Ganun yun. So, wala yun. Walang nagpapa-clouded ng iyong judgment. So, more information. Kung ano man yun sa isip mo ngayon, that's clear. That's very clear. That's your own thoughts. Yun ang mindset mo. Ganun ka mag-isip. Yun talaga yung nasa isip mo. Walang pandaraya sa isipan mo. Yan. Ano pa ang about sa'yo? Sa personality mo naman. Marunong ka makontento kahit simpleng buhay with your family, with your loved ones. Yung kahit simpleng buhay na masaya kayo, kahit pupunta lang kayo ng nature, mag-picnic, ang saya mo na, ganun. Madali ka makontento, na parang ang dali mo lang makontento, hindi ka mahirap pasiyahin. Kahit simpleng bagay, marunong kang makontento. And about sa'yo, no? Pwedeng may family ka, or you're living a simple life pero fulfilled ka, happy, contented, o ito yung gusto mong buhay, no? Yung fulfilled, happy, and contented ka in life with your spouse or future spouse, tapos magkaanak kayo, masaya kayo together, peaceful ang buhay nyo, ang saya mo na. That's your wish life. What will happen sa area ng finances mo? Sa finances mo sa mga sunod na araw. Tingnan natin, ha. Parang unstable. Parang hindi mo makontrol yung mangyayari sa mga finances mo. Parang, or, i-clarify ko, ha, was with the Emperor in reverse here na walang control sa finances, so powerless. Itong babalik sa'yo, wala na siyang control sa finances mo. Babalik, ano ba itong babalik na to? Sa Six of Swords na to. Miwas yan, babalik, lumayo, babalik. Hindi siya fulfilled. Hindi na-grant yung wish nito eh. Pero babalik siya kasi hindi na siya natingga. Makabalik na siya, makakilos na siya. Oh. So, wala na siyang control sa iyong finances. So, ano mangyayari sa finances mo sa sumasunod na araw? Wala na siyang control sa finances mo. Hindi na nila mapigilan yung babalik sa'yo, yung mga like abundance, like money, flows of money towards you. Nababalik sa iyo yung like money luck, masagana, kasaganaan,
pera, na dinadapuan ka ng pera. Ganyan. Kasi hindi na nila mapigilan, hindi na nila makontrol ang finances mo. Yung kumbaga superior ka na, no? Na hindi na nila makontrol o maharangan yung mga biyaya na darating sa iyo. Sila na yung iiwas kasi sa kanila tatama kung ano yung atake nila sa iyo, sa finances mo. Sa kanilang finances tatama. Kunwari, sisindan ka nila ng financial constraint kasi sa finances, no, or bad luck. Ang mangyayari, hindi sa iyo yun tatama kasi superior ka. Kasi hindi mo din inaalaw or hayaan na kontrolin ng iba ang iyong finances. O, kasi may dito, 5 of Swords. Kung ano yung sinisent nila sa'yo na negativity like financial constraints or bad luck ay sa kanilang finances tatama. So kung gusto nilang malasin ka sa financial, sila ang mamalasin. No, kung ano yung sinisent nila sa yung kamalasan sa finances mo, sa kanilang finances tatama yon. So ganun ang mangyayari. Kasi yung injustice na gagawin sa iyo, babalik dun sa mga gumagawa ng injustice. Kaya mawala na ito ng control, alam mo yung gusto niyang kontrolin ang finances mo, limitahan ka. Na ito lang pwede mong kitain, o wala kang kikitain, sabihin siguro, no? Kasi ginagawan ka nga ng witchcraft kasi sila kumbaga asa sila dun Kumbaga, yung talagang kampante sila sa witchcraft nila na makapangontrol sila ng finances, even the destiny and the energy of others, the mind of others, di ba? Through their witchcraft. Pero, kasi witchcraft naman talaga kadalasan dyan ginagamit nila para makapaminsala ng lahat-lahat na finances ng tao. Kumbaga sinusumpa nila. Kaso lang, yung sumpa na yan sa finances na isisent nila sa'yo, na ibabalik din talaga sa kanila, yung mga injustice na yan, injustice, ay babalik sa kanila iyan. So that's why, hindi nga nag-grant ang wish nito nitong emperor na ito. So wala na siya ng power over your finances kasi kinontrol niya, nilimitahan niya yun. Ito lang kitain mo kasi may witchcraft yung ginagamit, black magic, kaya ganon, no? Kaya ganon na tingin nila ay hawak nila ang buhay ng tao, hawak nila yung finances ng iba na malimitahan nila, makontrol like your finances. Yan. So, ibig sabihin yan, ano pa ang mangyayari sa finances mo sa mga sunod na araw niyan? Dahil wala lang control yan si Emperor in reverse na yan sa iyong finances. 3 of Swords. What's with the 3 of Swords here? May magbigay sa iyo na ex mo. May magbigay ng pera, tulong. Pwedeng ex mo to or nag-break kayo nito So makabigay na yan siya sa iyo ng tulong, yung ex mo. Nakabigay na ba yan sa iyo dati ng pera? Mukhang hindi pa. So yan, tutulong na yan sa'yo sa financial mo. Lalo na kung nagsama na kayo niyan dati o hindi man, basta may magbigay sa'yo ng tulong, pera sa finances mo, basta tutulungan ka niyan ng ex mo. Dati mong nakarelasyon, hiwalay kayo. Yun ang dyan And ano pang mangyari sa finances mo naman? The Hierophant. More clarification dito sa Hierophant.
For clarification sa Hierophant, may gagawa ng deceit eh, oh. May gusto magnakaw through manipulation, spiritual manipulation ba, yung alam niyo yung sinesend nila doon sa tao na na ma-unite dun sa tao. Pa-cloudy din nila yung isipan ng tao na yon. Pwede ng ex mo, ikaw, para manakaw nila yung pwedeng para sa'yo, yung pera na para sa'yo. Ganun ang gagawin nila. May gagawin sila para ma-stuck, ma-clouded yung isip. Panraidor ba guys ba? Panraidor para makuha nila yung para sa iyo o yung finances na yung pera na para sa iyo, yung tulong na para sa iyo or yung pera mo. Ano maging result dito sa gagawin nila? Yan ang gagawin nila eh. Ano maging resulta diyan sa gagawin ng mga gagawa ng spiritual na manipulation na yan para pa-clouded daw? Babalik sa kanila. Babalik sa kanila yan. Ang gagawin nila, babalik yan sa kanila. So, merong mga deceitful dito. Alam nyo kung ano mangyayari yan sa kanila sa kabilang buhay? Impyerno yan. Hindi naman yan masisave ang mga ganyang klase ng tao. Sabihin nila, may chance pa kami masave. Tingin nila yun. Yung mga pinagagawa nila, demonyo. Tsaka pinapapatay na nga sila ng God eh. So, paano may chance sila masave? Ang sa side ng God, ang anak ng Diyos, na nagkasala lang ng 1, 2 beses, 3, 4, pwede pang patawad yun. Yung sa tingin nila, kasalanan lang ba itong ginagawa nila? Demonic to, kaya pinapapatay sila ng God. Demonic itong ginagawa nila. Kademonyuhan, pagnanakaw, greedy, magnanakaw, magnakaw sila ng finances mo para sa'yo. They are greedy. Doon pa lang sa karian ni Jesus Christ. Hindi sila makakapasok eh. Kasi sabi ni Jesus Christ, ang mga greedy ay hindi makakapasok sa aking karian. They are greedy. And they are magnanakaw. At witchcraft, through witchcraft pang ginagawa nila. Demonic. Hindi lang basta kasalanan. Demonic. Evil doings. Hindi lang evil. Demonic. Ilang beses na siguro nila yung pinagagawa sa kapwa nila. Yung ganyan. Wala yun silang konsensya. Talaga di Satanas eh. Bininta ba nilang kaluluwa nila kay Satanas? Hindi. Sinanla lang nilang kaluluwa nila kay Satanas. Oo, sinanla nila. So, paano sila masave? Sinanla nilang kaluluwa nila kay Satanas. Doon pa lang, hindi na sila masisave. Hindi sa tinatanggalan ko sila ng pag-asa na masave. Kaya wala naman talagang pag-asa masave sila. Pinapapatay na nga sila ng God. Exodus 20:18. Anong utos ng God doon? Basahin nyo na lang. Tapos nagbinta pa sila ng kaluluwa nila. Sanla pala. Same lang din sa pagbibintay. Para makuha nila o para magkaroon sila ng kapangyarihan galing kay Satanas. Para makuha na lang yun sa iba. Di ba? Nagdanakaw. Kasi nakakairita eh. Bakit sinabi na, ay hindi na yun masave kasi magnanakaw sila. Gagawa sila ng witchcraft, magnakaw. Hindi kanila. Kita niyo kung gaano ka-evil? Evil talaga yan. Yan gawain ng mga taong maka-Diyos. Tunay na maka-Diyos. Mag-pretend lang yan ng maka-Diyos para makapanin lang. Mag-manipulate na mga gusto nilang
mautakan. Manipulate lang yan sila. Full of lies. Para ba yung dila nila, parang dila ng ahas ba? Mga bulaklak ng dila ng mga yan. Hindi na din makonsider na tao yan. Hindi din makonsider na hayop yan. Demonyo, pwede pa. Kasi pag namatay mo yan, demonyo. Maging demonyo na sila kagaya ni Jezebel spirit. Kasi Jezebel na yun, nung buhay pa yun, witch yun ah. Si Prophet Elijah, kinukulam nun. Ginagawa niya ng witchcraft eh. Oh. Nung namatay siya, naging demonyo siya. Naging Jezebel spirit. Naging demonyo. Parang katulad ng kaluluwa ng Nephilim na naging demonyo. So, ganun din si Jezebel spirit. Naging demonyo siya. Wala, sanla ka pa naman ang kaluluwa mo. Wala nang bawian yan. Sa devil na yun. Binta o sanla. Wala nang bawian yun. So, paano sila masave? At pinapapatay pa sila ng God. Sinasahan nila si Jesus Christ ang mag-save sa kanila. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi kayo anak ng Diyos, anak kayo ni Satanas. Diba? Lalo na yan. At demonic ang ginagawa nila. Nagsanla pa ng kaluluwa kay Satanas. Klarong-klarong anak ni Satanas. Hindi lang kasalanan ang ginagawa. Kademonyohan talaga. Demonic talaga. Kay gustong manguha ng sa iba. Napaka-injustice. May lumabas dito yung justice card in reverse kanina. Napaka-injustice. Yung word injustice. It's very unfair. Hindi just. Hindi fair. Walang salbahe ng kanilang mga pinagagawa. Napakasalbahe ng ganyang mga tao. So, what will happen sa iyong love life? Makarecover ka din kung may mga pinagdaanan kang mahirap sa love life mo. Makaka-recover ka din. Makaka-recover ka na. Kung nasaktan ka, lalo kung may person na naghiwalay kayo lately, or in the past man, hindi ka pa nakarecover, makaka-recover ka din. Ano pa? Ang tungkol dito sa ex mo na magbibigay sa iyo ng tulong. Meron siyang kinikip eh. Meron siyang pwedeng pera o ikaw. Ano itong kinikip niya? Ikaw. Sa energy mo to kanina. Ito. Ikaw to. Kinikip ka niya. At para bang possessive, covetous sa'yo, or basta kinikip ka ng tao na yan. Yan ang tutulong sa'yo sa finances mo. Bakit kanya tutulungan sa pinansyal ng pera? Pera yan. Kasi magawa niya na makapag-take ng action. Naka-reduce na siya na makapag-take ng action. And aggressive na siya na makapag-take ng action na tulungan ka. Nakontakin ka at tulungan ka. Yan ang magandang person. Pag alam niya na kulang sa pera, walang pera yung kanyang person,
tutulungan niya. Kung madami siyang pera, may pera siya. Isa lang yan sa sa patunay na that's true love. Ang taong tunay na nagmamahal hindi magdamot. Lalo na yung pera. And isa din yan sa patunay na seryoso siya sa'yo. O may awa siya sa'yo, may care siya sa'yo. Kaya tutulungan ka niya sa pera. O kaya may awa man lang, no? O kasi minahal ka niya, o mahal ka niya, o minahal ka niya dati, o mahal ka pa niya, kaya tutulungan ka niya. May magtangka pa dito na agawin sa'yo itong tulong, no, ng ex mo. Through witchcraft niya, through witchcraft po, pangmanipula ng isipan ni person mo at isipan mo din siguro, para instead na sa'yo ibigay ni person mo, sa kanya daw ibigay, di ba, magnanakaw. Hindi ito maliligtas. Nagsanla pala ito ng kaluluwa niya sa Diablo, fallen sa devil, itong gusto magnakaw ng kung anong para sa'yo, ng finances mo, pera na para sa'yo. Bakit? Ano bang nakita sa'yo ng ex mo na yan kung bakit kanya tutulungan sa finances mo, financial? Ito, nakikita niya sa'yo na interested ka, curious, interested to know, para bang inquisitive, or nagmumonitor ka, ganon, na pwedeng nagmumonitor ka sa kanya, nang-spy sa kanyang kung saan man siya active, na still baka still interested ka pa rin sa kanya, or more clarification with the space of source, interested ka na na mag-antay, na interesado ka mag-antay sa kanya. Kanino pa ba? Interesado ka mag-antay sa kanya, natural, kasi may 7 of Pentacles dito. Interesado ka pa mag-antay sa kanya. Yan. At ano pang nakikita niya sa'yo ng ex mo na yan, kung kaya tutulungan ka niya financially. Baka may bibigyan sa pera talaga eh. Kasi may gumagawa ng injustice sa'yo. So, nakita niya yon, nalaman niya, alam niya na may gumagawa ng injustice sa'yo, na cold and vicious, na evil. Evil talaga yan. Alagad ng dilim mo. Nagsanla ka ng kaluluwa niya sa Diablo eh. Yan. You know? Nagsanla ka ng kaluluwa niya sa Diablo eh. Kaya evil talaga yan. Baka sabihin niya, angel ako. Angel na angel na bakukang. Angel. Baka sabihin niya siguro angel siya, no? Tingnan natin ano ba yung sinasabi niya tungkol sa sarili niya? Angel siya. Nagsanla ng kaluluwa niya kay Satanas. Baka lang. Oo. Sinasabi niya sa sarili niya, angel siya. Ganyan pa kaya mga, basta, halata ko na yun sila. Yung mga ganyan eh. Yung sa alagad sila ng dilim, pero inaano nila, binobroadcast nila sa mga tao, hindi naman lahat, no? Binobroadcast nila sa mga tao at pinapakita nila sa mga tao kung front na nila, wala ng mga tao na sila ay sa Diyos. Sabihin pa nga ng iba niya, chosen one sila, anak sila ng Diyos, angel daw sila, angel daw sila, o diba, ganon. Pero tingnan nyo, nagsanla ng kaluluwa na sa Diablo.
magnakaw siya ng blessing ng iba, magnakaw siya ng gusto niyang nakawin through witchcraft, ang ano mo, ang finances mo, ang pera na para sa iyo through witchcraft, linlangin niya yung si person mo, yung balak niya, yung manipulahin yung isip ng person mo, yung balak niya para sa kanya ibigay tulong, hindi sa iyo. Para sa kanya ibigay yung pera, hindi sa iyo. Manipulahin niya ng witchcraft, kontrolin niya ng witchcraft. Clouded din yung isip ng person mo daw, ng witchcraft. Mayroon siyang isiset na para ma-unite sa person mo na mga atake, witchcraft, manipulation, para yun na yung mag-manipulate sa isip ng person mo, mga lies and deception. Para sa kanya, pwede kung ex ng person mo to, babalik sa kanya yung person mo at sa kanya ibibigay ng person mo yung pera, tulong, if ex niya na. Para sa kanya ibigay yung pera. Pero kung hindi ex, basta gusto niya agawin gusto niya pasakan niya yung pera yung tulong na para sa iyo Sa Diyos ba yan? Yan ba ang anghel? Yan ba ang nasa side ng Diyos? Demonic ang ginagawa? Magnakaw, mag-agaw ng sa iba? Yung alam niya na para sa iba, gusto niya nakawin, agawin? Through witchcraft pa? Gumagawa pa siya ng witchcraft? Nagsanla pa ng kaluluwa niya? Yan ba ang anghel? Sabi ba niya na chosen one siya ng God? Di ba? Ganyan sila sabihin nila, chosen one sila ng God alam ko yan halata ko yan nalata ko yan Pero witchcraft ang ginagawa nila, kaya gusto nilang nakawin yung sa iba dahil sa greedy sila pag naiinggit lang sila yung ganyan, gagawa sila ng witchcraft, mangulam sila ganyan, magsumon sila ng fallen angel kasi nagsanla sila ng kaluluwa nila doon, nagsanla sila ng kaluluwa sa devil, kaya magsumon sila ng devil, ganyan. Kaya magtaka ka na lang, umuungol yung mga sumo paggabi kasi may sumon pala sila niyan. Na may mga vicious dito ng mga tao, ayan ang nalaman ng person mo. May mga vicious dito ng mga tao, may vicious, baka isa lang to. May vicious dito called in vicious, inggitira, bitter, kasi impress yung energy mo. Alam mo, pag-impress, parang halos lahat na sa'yo, na you are attractive, good looking, a marriage material, charming, ginagawan ka nila ng injustice, kaya tutulungan ka ng person mo. Hi, nako guys. Grabe ka injustice dito ang mga nangyayari sa mundong ito. Sa akin, wala lang nakatakda sa akin na pagdaanan ko yung mga ganito kasi ma-33 na ako. Ganun kasi yung mga pinadala dito, may tinakda talaga na. May mga hardships talaga na pagdaanan. Basta. Hindi yan sila maka-ex sa akin. Kung hindi yan yung tawag dito, yung dumadaan ako sa kung ano yung plano ng God, sa preparation ng God, hindi yan sila maka-ex sa akin Alam ko na kasi yung mga kung ano nasa isip nila. Kaya dati hindi yan maka-ex sa akin, kaso lang dumadaan kasi ako sa kung ano yung plano ng God Alam nyo naman, pagka mga may plano ang God, pinapadaan talaga ng God yan sa sabihin na natin matinding challenges o preparation.
Ako dati pa, nalata ko na yung mga, hindi lang ako nagsasalita. Pero, yung mga ganyang klase ng tao, yung mga covetous, mainggitira, mga ano ba, greedy, na mga gumagawa ng mga deceit. Hindi lang ako nagsasalita dati kasi it's not yet the time para ibulgar, expose ko sila o sabihin ko kung ano yung mga naobserbahan ko, mga nakalap ko, at mga napag-aralan ko sa kanila. Tahimik lang ako pero madami ako na obserbahan sa mga ganung tao. So, may tamang panahon at yun na kasama ngayon. Ito na yung tamang panahon at mga times na in-expose ko sila, yun na yung tamang panahon para ma-expose sila at ma-ibulgar ko kung ano yung katotohanan. Dati tahimik lang ako niyan kasi hindi pa yun ang tamang panahon ng God para expose ko sila. Diba? Para ibulgar yung mga deceit nila. Masakit yun para sa mga taong biktima nila na ginagawa nila ng injustice at deceit at mga manipulation at pagnanakaw. Masakit talaga yun. Napaka-injustice nun eh. Pero nakikita ng God lahat. Ang mga ganyan, hindi yan maliligtas ang kaluluwa nila. Ang mga nanatili sa Diyos na patas, hindi greedy, marunong makontento, may takot sa Diyos, o kaya ay gumawa ng mga injustice sa iba. Sure talaga yan na ma-save yan, hindi gumagawa, lalo hindi gumagawa ng witchcraft, na may takot sa Diyos. Alam niyo, pag may takot sa Diyos, takot gumawa ng mga kadimunyuhan, lalo na kadimunyuhan, at mga injustice sa iba. Kasi, alam niya may Diyos eh, nakikita ng Diyos eh. Lahat eh. Tingnan niyo si Lazaro at yung mayaman. Yung mayaman, ang ganda ng buhay niya. Si Lazaro, ang hirap ng buhay niya. Mga mumuhulang kinakain niya. Nalalaglag sa table ng mga mayayaman. Pero nung huli, sinong panalo? Si Lazaro. Kasi nung namatay sila sa walang buhay, si Lazaro na-save. Yung mayaman, hindi na-save. Napunta sa Hades o impyerno. Eternal pa naman doon. Bakit? Yung mayaman, greedy kasi siya. Yung, kumbaga may pandaraya siyang ginawa para yumaman siya. O, na-enjoy niya yung buhay dito sa mundo. Saglit lang naman. Ang buhay dito sa mundo. Sa bilang buhay, eternal siya nagdusa doon. Sa impyerno. So, ang labo ata, madaling ata yung video. So, pero, hindi mabasihan kung mahirap o mayaman ka na mas-save ka. Meron ding mayayaman na mas-save. Yung, kumbaga, hindi sila yumaman sa pandaraya. Hindi sila yumaman dahil ng scam sila. Kundi yung, kumbaga, yumaman man sila ay kasi pinagsikapan nila yun. Pinagtrabahuan. Pinagsikapan. Dumiskarte sila sa buhay. Naghanap buhay sila ng patas. Diba? At hindi sila nagkukulam. Hindi sila witch. Hindi sila nagpapakulam. Hindi sila gumagawa ng injustice sa kanilang kapwa. Hindi sila demonyo at ugali. Yan. Tumutulong pa sila sa mga mahirap at sa mga biktima. Kumbaga, they live a righteous life. And justified life. Kaya sila nasisave. Pero, mayroon din mahihirap na hindi din masisave. Bakit? Gumagawa ng demonic, witchcraft, black magic, at injustice sa kanilang kapwa. Yun ang basihan dyan eh.
So, ano naman, naisabihin sa'yo ng person na ex mo na yan na tutulong sa'yo. Eight of Pentacles in reverse. What's with the Eight of Pentacles in reverse? Kung kaya hindi daw siya nakapag-effort sa'yo or nakapag-put ng hard work kasi na-isolate niya yung sarili niya. Maring may mga naalam to. Why? Bakit hermit dito yung lumabas? Pinag-isipan niya. Nag-isip muna siya. Siguro matagal bago siya makapag-decide. Nag-introspecto muna. Parang in-isolate niyo yung sarili niyo from you. Kasi gusto niya maklaruhan kung gusto niya ba talaga siguro na magkaroon ng new beginning sa inyo ulit or hindi. Kasi ex mo nga siya. Gusto niya maklaruhan kung gusto ba niyang mag-start kayo ng relationship or hindi. Ano ba yung pinag-isipan niya habang nag-introspect siya? Napastagnant kasi to. Na kung paano na-stagnant yung connection nyo possible. O dahil napastagnant siya. More information with the hermit here. Ano iniisip niya ng person mo? Yung gusto niya maklaruhan habang nag-introspect siya. Kung paano mawala na tong delays na hindi na mapadelay yung nais niya na magkaroon ng new beginning sa inyo. Kasi alam niya din may deceit, may injustice na ginagawa eh. May deceit talaga, no? Yan, no? Kung paano mawala yung illusion na unite sa isip niya, sa isip mo. Kung paano mawala o matanggal itong mga deceit na ito na unite sa inyo at hindi naman kasi tumitigil yung mga yan eh. Di ba namamatay nga lang yung mga witches, wizards, warlocks na yan? Hindi tumitigil. Namatay lang sila, hindi tumitigil. Karamihan sa kanila, meron din sila tumitigil. Pero karamihan talaga sa kanila hindi tumitigil. Kahit na papatay na namang gagamot eh, kung napanood nyo sa mga video. Ay, sabi niya pa, hindi ko tatantanan yan. Kasi nahuli sila. Napapasok dun sa biktima. Sabi, hindi ko tatantanan yan. Papatayin ko yan. Sabi niya. Nung makukulang, papatayin niya yung biktima. Kahit nahawak ko siya ng magagamot. Kahit mapapatay na ng magagamot eh, di ba? Ganon sila. Kasi nainggit daw, nainggit. Nainggit. Grabe, no? Grabe yung inggit. Kasi when there is invader is evil. Kasi evil sila, kaya ganun sila. Nagpapadala sila sa inggit nila. Minsala sila, manalabahay sila dahil sa inggit nila. O dahil sa greediness nila. So, ayun, no? Alam ng person may deceit dito. At dahil din na ayun na nga, pinag-isipan niya din kung paano matanggal yung deceit na yan. Yung parang block sa inyong dalawa. Yung parang pumipigil na ma-unite kayo. Yan, yung mga deceit na yan. Actually, sa isip nyo lang yan. Sa isip nyo lang yan. Manipulation na yan sa isipan ninyo na na-unite. Yung deceit na yan. Yan, sinasabi ko yan dito para masolusyonan nyo. Sa isip nyo lang yan. Kunwari, gusto nyo makasama yung person nyo pero hindi man lang kayo nagtitake na action, hindi nyo magawang kontakin yung person nyo. Kasi ang daming rason, ang daming yung rason. Instead na gawa nyo ng paraan, kahit puntahan yung person nyo, i-text yung person nyo, makipag-communicate kayo sa person nyo. Hindi, umiiral sa inyo, pride. Ay, baka baka mamaya hindi ako replyan. O kaya, baka mamaya ako lang masaktan. Alam mo yung tinatakot kayo, yan na yun. Alam niyo yung pinapaiwas kayo. Instead na makipag-communicate ka sa person mo, kahit mag-reply ka sa message niya, iwas ka na lang. O kaya parang iiral yung parang lalaki yung ulo mo, nag-message.
Bahala ka sa buhay mo, pahirapan mo na kita. Ayan, mga deceit yan. Kung bakit ganyan. Kaya hindi kayo ma-unite. Deceit yan. Sample lang yan. Yan ang deceit. Yan ang pumipigil sa inyong union. Yan, nasa inyo yun. Na-unite yun. Pumasok sa isip ninyo. Yan ang control sa inyo. Diba? So, yan. Hanggang dito na lamang for air signs. Libra, Gemini, Aquarius.